Sa muli, magandang araw sa inyong lahat. Sa ating mga members of the church in the Alpha and Omega Hampshire Baptist Church of Kabakan Incorporated. Sa lahat ng mga membro sa The Cornerstone of Libungan or Hampshire Baptist Church of Libungan Incorporated. Sa ating mga sympathizers at lahat ng mga naabot ng programang ito. Sa mensahe ng Diyos, good day to everyone. I hope nasa mabuti kayong kalagayan and nasa maganda kayo at malusog na pangangatawan. We'll start reading from our text coming from the book of Romans, chapter 1, verse 16. According to the Bible, I'll be reading to you in English. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Praise God, hallelujah. Last session, we tackled about salvation, ug ang kaluwasan gikan lamang sa Dios. Ug atong nahisgutan na tayo ay iniligtas ng Diyos mula sa kapahamakan. Supposedly, we are all subject to hell. But because God loves us so much without condition, He gave His only begotten Son, and that is Jesus Christ. Now, ating tingnan, ano ba ang steps o ano ba ang mga pamaraan ng salvation through Christ? According to Apostle Paul in Romans, sabi niya, hindi or I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation, to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. So the words of the Lord is the power of God unto salvation. At yun yung prinsipyo ni Apostol Pablo na hindi siya mahihiya sapagkat ang banal na kasulatan ang susi ng ating kaalaman to be saved. Now, in Romans chapter 10, 13 to 15, sinasabi po dito, ito yung unang pamaraan. Kailangan nating marinig ang salita ng Diyos. Sabi ng 13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. How then shall they call on Him in whom they have not believed? And how shall they believe in Him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? So kailangan ng tao na marinig ang salita ng Diyos. So there is what they call vessel of salvation through hearing the words of the Lord. So first step is hear the gospel of the Lord. In 15, and how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Wow, hallelujah, praise the Lord. So sabi ng Biblia, kailangan mo nang marinig ang kanyang salita. Pangalawa, repentance. In Greek word, the word repentance is metanoia. Nang ibig sabihin, guiltiness including reformation. So pag magkaroon ng guiltiness, dapat magkaroon ng reformation. Kanina, before I forget, kanina ay historical faith. So, sino bang makapaniwala na may Amerika na hindi mo man napuntahan sapagkat naririnig mo that America is existing? Sino bang naniwala na may Korea sapagkat naririnig at na-lesson sa school na mayroong Korea bagkus hindi mo napuntahan? Yun yung number 1. Number 2 is repentance, wherein there is what we call guiltiness of our sin, kasama na po, coupled with reformation. In Acts chapter 3 verse 19, sinasabi, repent ye therefore and be converted. So kailangan magkaroon ng repentance and be converted. Ito yung tinatawag na transformation, that your sin may be blotted out when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Hallelujah, praise God. So dapat magkaroon ng repentance, magkaroon ng pagsisisi, at hindi lang hanggang doon, kundi ay tatalikuran mo ang iyong kasalanan at huwag mo nang gawin uli. If not, in Luke chapter 13 verse 3, sinasabi dyan, except ye repent, ye shall all likewise perish.
So kung hindi tayo magre-repent ng ating kasalanan and there is no transformation between us, sabi ng Biblia, mamamatay tayo. That was and that is happening in the world today. Because the world has no repentance, there were and there are many na mamatay at posibleng mamatay o COVID-19 dahil walang repentance. So there is only one thing, repentance. Next, believing. Believing is equivalent to faith. In Greek word, believing or faith is pistis. That means moral conviction or reliance upon Christ for salvation. In Ephesians chapter 2 verses 8 to 9, sinasabi, "For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God." Wow, hallelujah. Pag mayroong magbibigay sa atin ng regalo sa mundo, masyado tayong masaya. Lalong-lalo na pag nanggaling sa ating special someone. Pero ito ay masyadong special. Bakit? Ang naglikha sa atin, ang gumawa ng langit at lupa, ang nagbibigay ng sariling regalo. And that gift is by grace through faith. By grace are you saved through faith. Sa grasya, tayo ay nailigtas sa pamamagitan ng pananampalataya. 9. Not of works. Hindi sa pamamagitan ng ating mabuting gawa. Bakit? Lest any man should boast. Kaya kung sa ating gawa, pwedeng ang bawat isa ay mapagmataas or ang tao manghambog tungod kay nahimo niya ng maong butang dahil nga wala nahimo sa uban. So, lest any man should boast, the salvation is by grace through faith, and that is the gift of the Lord. Pag regalo, hindi na kailangang trabahuan. Tatanggapin mo na lang. So, yun yung regalo ng Diyos, yung pananampalataya, yung faith na dapat maging pangatlong step sa kaligtasan ng tao. Number 4 and the last, accept Jesus as your personal Savior. Tatanggapin natin siya na ating personal Savior. Bakit? Habang narinig mo ang mensaheng ito, God is counseling you. God is courting you. Ang Panginoon ay kumakatok sa iyong puso. Kumakatok sa ating mga pintuan, sa ating puso, sa ating buhay. Kung sino man ang pwedeng magbukas ng pinto, siya ay papasok at mamuhay kasama natin. Revelation chapter 3 verse 20. So kumakatok ang Diyos. Datapwat sinasabi niya, 12 chapter 1 in John, "But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God." Praise the Lord, hallelujah. "Even to them that believe on His name." So kung ating tatanggapin si Jesus Christ as our personal Savior, the power is given for us to be His son, to be His daughter, to be His children. At kung magiging tayong anak ng Diyos, walang ibang ating Ama, ang Panginoon, ang ating Father, ang tagapaglikha ng mundo. At kung tayo ay magiging anak niya, hahawakan niya tayo. Ang Diyos ang gagabay sa atin, ang Diyos ang hawak sa atin, according to John chapter 10, verses 27, 28, 29, dalawang humahawak sa atin. God the Father and God the Son, Jesus Christ and His Father. So no one can get out, can pluck us out from the hands of our God, sapagkat ang Diyos na ang humahawak sa atin, since we are now His children. So ito po, accept Jesus as your personal Savior, and He will give you the power to be His child, to be His son, to be His children. So according to the Bible, there is a warning, assurance at the same time warning. John chapter 3 verse 18 sinasabi, "He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth on Him, not on Him, is condemned already." So tapos na. "Because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God." So ang taong hindi nanampalataya sa Kanya ay hinatulan na ng Diyos. Ang taong hindi tumatanggap ng Diyos ay hinatulan na ng Diyos. Sapagkat sinasabi natin kanina,
habang naririnig natin ang kanyang salita, ay kumakatok ang Diyos sa ating mga pintuan at yun ang ating puso. Kung ating bubuksan, siya ay papasok and we are not condemned. Why? Because ang Diyos na ang ating Panginoon at ating Ama. Subalit, in 36 of John chapter 3, paki-scroll up. He that believeth on the Son hath everlasting life. Hallelujah, praise the Lord. Why? Mananampalataya ka lang sa Panginoon. If you have believing, the spirit of believing, you have faith, accepting Jesus as your personal Savior, at pinaubaya mo na ikaw ay ililigtas ng Diyos, sabi ng Biblia, you have everlasting life. And he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth him. So, kung ang tao ay hindi tatanggapin ang Diyos, kasi sa Bisaya na siya, apan ang dili mo sugot sa anak, dili makatilaw kinabuhi. So, when there is one courting for you, kung naay nang ligaw, naay nang litaw nimo, ang imong himuon is either to accept or not. Kaya sa puntong ito, habang nanligaw ang Diyos, sinasabi niya, pag sasagutin mo siya, bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Subalit, pag hindi mo siya sasagutin, sabi niya, kung dili ka musugot sa anak, dili ka makatilaw kinabuhi, hinunua ang kapungot sa Diyos, magapabilin, diha kanimo. There is what we call wrath to this person who will not accept Jesus as his personal Savior. Kailan tayo i-accept or kailan natin i-accept si Jesus as personal Savior? 2 Corinthians chapter 6 verse 2. 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Sinasabi dyan, for he saith, I have heard thee in a time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Hindi sinasabi dito bukas. Hindi sinasabi dito sa sunod na linggo. Hindi sinasabi dito sa sunod na taon. Or hindi sinasabi dito na huwag mo munang i-accept si Jesus as far as you are healthy, as far as you are young. But according to this verse, you will accept Jesus now. Now is the time for acceptance. Now is the time for salvation. Hallelujah, praise the Lord. So, ang Panginoon ay masyadong mabait. So, balit pag hindi natin gawin ang pagtanggap sa Kanya, His wrath abideth us forever. Mayroon tayong sumpa mula sa Panginoon. Subalit, pag alam natin ng isang bagay ay mabuti at hindi natin gagawin, sinasabi ng Biblia, ito ay kasalanan. James chapter 4 verse 17. Ang paggawa ng mga bagay na alam natin na tama, subalit hindi natin ginagawa, is sin. Sinasabi dito. Therefore, to him that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is sin. Ang pagdawat ni Christ is a good thing. Ang pagbelieve ni Christ, ang pagpapanampalataya natin sa Diyos, is a good thing. Ang repentance, transformation of our lives is also good thing. Kaya pag hindi natin yon aalamin at hindi natin i-accept si Jesus as personal Savior, maging walang kabuluhan ang lahat ng yaon. Sinasabi ng Biblia, doeth it not, to him it is sin. But we will not say na ang kaligtasan is through good work, as we have read a while ago, na ang kaligtasan is through the grace of God. It is a gift given by the Lord. Thank you so much for hearing. I hope you will accept Jesus as your personal Savior. Sana ay maliwanagan ka na ang pagtanggap ni Jesus, repentance, believing, and acceptance with the Lord are the keys to salvation. And everything of that, ang Diyos ay masaya sa atin if we will accept Him as our personal Savior. Ang ginawa ng Diyos sa Calvary ay mahirap. Ang pagpapakamatay ng Diyos, ang kanyang paghihirap sa cross,
ay hindi magawa ng tao. Kaya maging walang kabuluhan ang lahat ng mga yaon kung hindi natin tatanggapin ang kaligtasan mula sa ating buhay ni Diyos. If you want to accept Jesus as your personal Savior, please pray with me. If you will accept Him as your Lord and Father, please pray with me right now. Close your eyes and bow your head. Father God in heaven, we thank you so much once again for your compassions fail not. Thank you for your everlasting life that you have given upon us. For those who believe, for those who will accept you as your personal Savior. Father God, nakita mo ang mga puso ng mga nakikinig at nakita nila at naririnig ang iyong mga salita. We pray, Father God, that they will accept you as your personal Savior. And upon accepting you as your personal Savior, they are assured in thy hands. Thank you so much, Father, sa mga tagapakinig, lalong-lalo na sa mga hindi pa nakakilala sa iyo. But we pray upon this day, they will know you, they will know your love and your sacrifices at Calvary, and they will accept you as your personal Savior in their lives. Father God, thank you. All this we ask in Jesus' name. Amen.